Current loading ng bawat balancer, voltage across each balancer machine, at saka total load sa main generator. Given that we have a DC 3-wire system, 500 volts across outer that supplies 800 amperes sa positive side, 550 sa negative side, and 1,500 across the outer. The rotary balancer has each an armature resistance of 0.2 and takes 5 ampere on no load condition. So from this case, ang una natin gagawin is hanapin muna natin yung aking current dito. Yung tinatawag natin I1 at saka yung I2 natin. So ang I1 natin would be 800 plus 1.5, 2,300. While yung I2 natin, KCL, kasi magsasama ulit siya dito sa node na to, 550 plus 1,500, 2050. Then, dito sa node na to, mag-KCL ulit tayo, 800 is equal to 250 plus 550. So, yun yun. So, ito yung mga nakuha natin. So, actually, ito nakuha mong I1 and I2, yan yung tinatawag natin current loading sa bawat machine, yung I1 and I2. Ayun yung letter A. Okay. Then, at no load condition, we could say na yung aking voltage dito, 500 volts, is equal to the voltage drop plus 2 times a certain element or certain balancer. So, tawagin na lang natin balancer B, BB. While ito, yung 0.2, nanggaling yan sa armature resistance. Kaya times 2 kasi dalawa yung balancer natin. Then yung 5 ampere, since 5 ampere yung no load condition. Ano ba ginagawa natin? Pag no load, tatanggalin mo lang yung load, o-operate mo siya. So may internal resistance ka dun sa machine. Ito nga yun. Pagkatapos nun, makukuha na natin yung voltage mo sa B, balancer B, that is 249. From this case, pwede ko makuha yung power loss. Yung power loss natin would be yung power loss sa armature plus yung power loss dun sa isang balancer natin. Kasi yung mangyayari dyan, yung balancer mo, isa doon magiging generator, isa doon magiging motor. So, ang naging motor natin dito is yung B. Bakit natin ginawa motor natin is B? Kasi yun yung mas mababa yung current. Pero kung ito yung mas mataas yung current, yung A yung gagawin natin. Gagawin mo lang itong BA lang. Okay, after nun, formula natin. 2I squared R, power loss sa armature, plus power dun sa motor. So, 249 times 5 times 2. So, makukuha natin is 2,500 watts. So, gagawin lang natin, add ko yung 2,500 watts dun sa power dito, which is 1,500 times 500 plus yung 2,300 times 250, 2050 times 250, and sagot natin is this one, 1.84 megawatts. So, ayan yung aking total load, 1.84. Yun yung total load sa main generator. Yun yung bibigay ng generator, 1.84. Okay. Now, para makuha natin yung sa kabila, since ito ay motor, ano yung kailangan ibigay ng kabila para mag-produce siya ng ganun amount? So, power sa motor plus power loss sa armature is equal to sa power sa generator. So, in this case, yun yun. IA, BA, BBIB plus mali pala, ito yung mali mo, is minus dapat to, minus 2. Kasi dapat, dito po siya add. Okay, so pag gagawin natin, ilan yung magiging sagot natin dito? Baba kaya. Ilan? So, 249 times 1630 plus 2 times 0.2 times 5 squared divided by 13.8. Ilan dapat yun?
5.9 volt. And yung aking VB, ito ay yung 240. So, ito yung aking voltage sa balancer machine. Ito yung aking total load sa generator. Then, ito yung aking current sa bawat balancer machine. So, yung solution natin na yan is the same sa number 9. So, gagawin natin yung number 9 mamaya. After nyo po. May questions ba before tayo mag number 9? Ha? Oh, minus pa to. Pag nilipit mo sa kabila, ito plus. Sige, compare nyo muna before tayo mag number 9. Ay! Gulat ako. Oh, hindi ba yung na 30? Hindi, kasi may 1.5 tayo. Hindi, kasi yan 500 sa 450. 500 kilowatts. Ito kasi may no-load tayo. Kung wala kang no-load, hindi mo gagamitin mo yun. Okay na? Ano ba natin try na? Number 9. So, a DC 3-wire system with 480 volts across outer supplies 1,200 sa positive, 1,000 sa negative. Then the balancer machine each have an armature resistance of 0.1 and take 10 ampere on no load. Find the voltage across each balancer and the total load on the main generator, and the current loading of each balancer machine. The balancer field windings are in series with the outer. Drawing lang natin. So kulang kasi yung drawing ni Gulis kanina, dapat meron siyang armature resistance sa naka-series. Kaya parang hindi nyo ma-visualize kung bakit ganun nangyari. Then, 480 volts tayo dito. Then, yung nasa taas, 1,200. Ito nasa baba, 1,000. So, ito, 200 yan. 1,000 pa rin to. 1,200. Hindi natin alam to. Tawagin natin I. Then at the same time, hindi nyo rin alam kung anong direction nito dito. Tawagin natin yan IA.
So, yan yung mga unknowns natin. So, una natin gagawin, yung ating 500, kukunin natin across. Kasi i-base natin dito overall. So, 500 is equal to 2 times 10. Bakit 10? Kasi yung 10 ampere natin, yun yung ano natin eh, armature resist, yun yung no load current. Then, times ko na 0.1. Diba? Voltage drop. Plus 2 times, ano yung gagamitin natin dito? Alin yung mas baba? Ito pa rin nasa baba. Kaya tawagin natin VB pa rin. Ha? Ha? 500 tuloy. 480. 480. So, ilan yung VB natin? Walang i-calculate mo na lang kasi bakit ko kasi minamano-mano eh. 238. Ano talaga? 239 volts. Yan yung voltage natin sa baba. Okay. Then, bubuhin natin ulit. Kunin natin yung VB IB is equal to VA IB minus 2. Ang gagamitin natin dito, 10 squared 0.1. Para makuha ko yung VA, di ba? Ang problema, wala tayong IB and IA. So, kailangan na natin kunin yung power loss. Ano ba yung power loss natin? Ano yung power loss natin? 2 I squared R. So, 10 squared times 0.1 plus 2 times 10 times 239. Ito yung dial motor to, di ba? Ito dahil po sa armature loss natin. So, ilan yung power loss? 4,800. 4,800 watts. So, pwede ko na makuha yung total load. So, hindi kagaya kanina na meron tayong naka-outside. So, ako consider lang natin syempre sa dito, ito lang 1, 2, at saka yung 1,000. Kasi walang nakaparallel eh. So, 1,200 times 240 plus 1,000 times 240 plus 4,800. So, ilan yung makuha natin sa ito? 532.8 kilowatts. So, ano yung I ko? 532.8 kilowatts divided by 480. 1,110. Wala na yung kasunod. Okay. So, mula dyan, pwede na tayo bumalik dito. So, mag-KCL na lang ako. By KCL. 1,110 is equal to 1,2 minus IA. So, ang IA ko is 90 ampere. Diba? Tapos, IB is equal to 200 minus IA. So, 110.
Tama naman? Kasi di ba 110 times 1,000 is 1,110. 90 plus 1,110 is 1,200. So, ang IB natin is paakyat. Ang IB natin is Eh, makukuha natin. Okay, so ito naman, ito yung ating current sa bawat balancer. Current sa bawat balancer. Now, since meron ka ng IB and IB, pwede mo na i-substitute dito. Ilan na yung BA natin? BA. Oo, 110. Ten squared times 292.3. Okay. Kung nagugulat dito, tingnan nyo to magkikBL ako dito sa part na to. Pag nag-KBL ako dyan, ito yung 480. Saan yung 0.1? Ito yun. 0.1 to. 0.1 yan. Tapos bakit 10? No load. Itong BB kasi kinonsider natin na motor parehas. Bakit times 2? Kasi dalawa. Dalawa siya. Kaya times 2. So yun yung BB. Itong isa, anong ginawa natin? Tinanggal mo to. Ito na yung nagsusupply ng power. So, sinusupplyan niya ng power yun. So, ibig sabihin, BBIB yun. BAIA. Tapos, dadagdag ko yung power loss. So, anong nangyari? Ito na. Okay. Anong ginamit natin principle dyan? Yung generator at saka motor. DC machines. Yung simple generator lang. Series generator ng DC machine. Series motor sa series generator. Okay? May questions? Yan na yung pinakamahirap sa balancer. Yung dalawang item na yan. Yung number 9 saka number 10. Okay? Pag meron ka kino-consider na no load. Pag wala ka naman kino-consider na no load condition or pag given na yung assumption mo ng losses, diretso ka na. So, makita mo 3.75. Yung value naman natin, ganun rin, 4.8. Malapit lang. Maliit lang. Kasi maliit lang naman ang losses. Karaniwan, balikan natin yung machines nyo, ang losses mo is nanggagaling sa no-load condition. Kung gusto mo makuha yung mga losses, mga copper loss, etc., no-load yun. Maliit yun dapat. Siyempre, directly proportional yun sa rating. Ang rating lang naman natin dito, ang kaya lang niya ibigay is 500 kilowatts. So, siyempre, ang losses ko mga 5 kilowatts lang. Pero kung ito ay sabihin natin 50 megawatts, ang losses ko siguro nasa 100,000 or 10,000. So, directly proportional. Okay, let's have isa pang example yung sa boosters. Okay, sa boosters naman, ang problema natin sa boosters is karaniwan ang boosters ay based saan? Sa principle na maglalagay lang tayo na something in series para mag-boost. Ang balancer, kung makikita nyo from the word itself, maglalagay tayo ng dalawang generator or dalawang machine na magbabalance ng system para makuha mo yung 480 volts. It's not necessarily na pag 480 volts to,
yung makukuha po dito, 240, 240 parehas. Hindi pwede yun. Pwede sabihin natin yung isa is 250, yung isa 230, or vice versa. Or depende, kagaya nito, pag pinag-add naman natin itong dalawa, hindi naman 480 yan. 500 yan, more or less. So, yun yung ginagawa ng balancer. Ang booster, baliktad naman. Sa booster kasi, ang ginagawa natin sa booster is nagdadagdag tayo ng generator or ng machine na naka-series. So, pakita lang natin. Naka-press pa lang ito. Sir, sir, may tanong. Dito sa may resistance dito sir sa 9 or 10, possible ba sir na magkaiba yung sila? I mean, may instances sir na magkaiba yung sa may resistance dito sir. Magkaiba. Hindi mo yung, as much as possible, hindi mo pag-ibayin yan. Kasi pag pinag-iba mo yan, magkaiba yung voltage drop yan. Karaniwan kasi, pag bumibili ka ng balancer, kailangan same rating yan. So kung same rating yan, same specification, syempre, same ang armature resistance niya. Hindi pwede magkaiba yun. Kasi pag magkaiba yun, magkakos yun ng discrepancy sa value natin. So ito yung balancer natin. Kung titignan nyo, yan yung ginawa nating mga examples. So naka-balance na siya. Generator pa yung isa. Pagdating naman sa booster, ang ginagawa natin is naka-series. May naka-series ka na isang generator na pinapaandar ng shunt motor. Kung pupunta tayo sa room 304, natatandaan nyo yung setup nyo ng machine, di ba? Meron doong tinatawag natin na parang turbine nyo, yung ating stator sa rotor doon. So, depending upon sa operation, yung iikot doon. Iikot yung stator doon pag generator tayo. Iikot yung rotor doon pag motor tayo. So, parang naka-coupled siya to get in series. So, ganun rin dito. Mangyayari, i-couple natin itong motor natin doon sa generator. At itong generator na to, yun yung tinatawag natin feeder booster. So, ano ginagawa nito? Kung let's say may voltage drop ako na 5 volts, ang isusupply nito, 5 volts. Kukunin lang niya yung kulang. So, kaya pag ginawa may example, direct substitution lang yung example natin dito. So, ayan. For example, isa lang yung example natin. A 2-wire system has the voltage at the supply and maintained at 500 volts. The line is 3 kilometers long. If the full load current is 120 watt must be the booster voltage and the output in order that the far end voltage may also be 500 volts. State the resistance of the cable at working temperature as 0.5 ohm per kilometer. So, ang principle na gagamitin lang natin is Ohm's law lang. At sa KVL. So, ito yung example natin ng booster. So, voltage drop is equal to 120 ampere times 0.5 ohm per kilometer times 3 kilometer. Since 2 wire times 2. So, ilan yung voltage drop? Volts. Yan na rin yung voltage mo sa booster. Tapos na po. Oh, yun yun. Kasi, ang isipin nyo, ito yun. Ha? Kasi diba, for instance, sabihin natin, ito yung source mo. Gawa tayo, battery. 500 volts. Naglagay ka dyan na
resistance. Tapos dito tayo naglagay ng booster. Kung ito ay 360, paano mo gagawin na 500 volts pa rin yan? Dapat ito ay 360 rin. Kasi negative 360 plus positive 360, 0. Parang mawawala ko, matitira lang yung 500. Kaya tawag sa kanyang booster. Binuboost mo lang yung voltage. Tinataas mo lang. Mas mahal gawin ang booster kaysa sa balancer. Bakit? Kasi sa booster, depende siya sa voltage drop mo. Kung let's say ang voltage drop mo umabot ng 1,000 volts. So, ganong kalaki dapat yung gagawin mo na shunt motor na naka-parallel sa generator, kaya niya mag-produce ng 1,000 volts. Hindi kagaya pag may balancer ka, dalawang machines yon, i-divide mo lang by 2, yun na yung ipaparallel mo. So, yun yung difference nila. And with that, tapos na tayo sa DC distributor. So, yan na yung lahat ng discussion natin sa DC. DC pala tayo. DC, relax ka lang. DC pala. Okay. Pagdating sa DC distributors, mapapansin nyo na ang principle lang natin dyan is KVL and KCL. Now, sa mga system natin, distribution system natin, hindi tayo nagdi-DC. Ang reason natin dito is nakita nyo na sa examples natin sa boosters saka sa balancer. Mataas ang voltage drop. So, para mabawasan natin yun, nag-alternating current tayo. So, same principle, same concept, ano lang difference? Nagiging complex number lang yung mga sinusunod natin. Yun lang yung difference niya. So, kahit hindi ako magbigay ng example, pero magbibigay ako ng konti mamaya, same pa rin yun. Gagawin lang natin alternating current. Okay. Sige, bago nyo kopyahin, tingnan muna natin yung schedule natin. Kasi, yung schedule natin. Kasi, meron ako dito, wala akong positive. 22. Wait lang. May 17, wala tayong pasok. Lab tayo eh. Ay hindi, wala dapat tayong pasok noon kung hindi departmental exam yung week na yan. Malamang ang departmental exam nyo is 13 saka 14. So, kahit ano mangyari, ang final exam natin ito, 17. So, kung meron kayong 415 ng 17, dalawang exam nyo ng 17. Yan ang lalabas niya. Kasi departmental tayo ng 13, 14. Kesa naman i-departmental ko lahat ng exam natin na tigda 2 oras, may nangyari yun dati kaya hindi na ako nagde-departmental. Sabay-sabay yung 3 sa isang araw. Nangyari yun talaga dati. Mas 2 hours lang, sir. O, 2 hours lang. Multiple choice yun. Pero may show your solution. Kaya yun. So, 17. 17 tayo. Yung room, bahala na kahit saan dyan, ha? Ayan. Ngayon, next week, quiz tayo. Ayan. Yung discuss natin ngayon yan. Okay? Hindi ako sigurado dito, ha? Lalagyan ko ito ng red. Kasi sinusubukan namin hiramin yun sa Quezon City yung ulam natin dito para makapag-experiment kayo, ha? Sinusubukan dati. Dayo na lang ako, sir. Talagang so, kung sakali, either ito yung lab experiment natin or ito.
Any of that day hindi ko alam. Kung wala, ano na tayo? Ano na ba next topic natin? AC. Hindi, nag-discuss tayo ng AC ngayon. Pwede rin, AC continuation. Tapos yung umpisang topic sa transmission line. Yung economics. Tapos 22. Sa against stress. Wala ako ng 29. Pero magsasab si Sir Macedo sa inyo, so quiz na yun. Then, hindi pala, nandito pala ako 29. Wala ako ng 3. Oo, kasi ang lipad nyo 30 ng madaling araw, di ba? Tang 10 PM ang dating nyo doon, 30 ng madaling araw. Ang lipad ko 30. O, ayoko ng madaling araw lumilipad. So, dito tayo mag-quiz. Ito, 29, continuation ng SAG and stress. Tapos, kung matatapos natin, diretso tayo ng string insulator. Insulator design. So, ano yung insulator design? Ito, na-design din natin ito. Sa taas ng transformer or pag tinignan nyo sa transmission line or sa distribution line yung nasa gilid, yung kinakapitan ng wire, yung mga porcelain doon, yung parang bilog. So, aabot yan dito. Then, kung hindi mawawalan ng pasok, mag-RLC na tayo dito. Kukumpitin natin yung resistance, inductance, saka capacitance ng transmission line. RLC. Tapos, hindi talaga aabot, short transmission line. Yan yung tentatively. Kung hindi mawawalan ng pasok, hindi kayo magdadasal ng may strike or whatever, yan yung ano natin. Final exam, ano po, hindi pala, wala pala yung 13. Wala akong departmental yan eh. Hanggang RLC lang pala tayo. RLC lang. Hindi talaga umaabot. Hindi ko talaga napapaabot yun sa transmission. So RLC resistance, inductance, capacitance. Okay, so ano yung coverage ng final exam nyo? Hindi agad dyan sa objective time. Pero sa problem solving, yung finals lang natin. Hindi ba pali mga lesson siya, abot na siya? Abot na yung mga hindi abot natin yung pag-lesson. Next step? Next step, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano magyari. Kasi nawawalan ng pasok eh. Kaya nasisira yung schedule eh. Then, May 20. Book buy. 20 yan, di ba sir? May 20 book buy. Kasi yung grade nyo, makikita nyo nasa 22. Siyempre makikita nyo yan. Kahit mga May 3, makikita nyo na yung grade nyo. Pagdating ng May 22 at hindi napalitan yung grade nyo, yun na yung grade nyo.
Sabihin natin, nakita mo Arias na 39. Nag-grip, tapos tumingin ka kinabukasan, 39 pa rin. Huwag ka na umasa, akit pa yun. 50, sir. Pag 250 yun, ibig sabihin may kulang lang ako nilagay. Yun. Pag nag-50. Pero pag hindi nag-50 yun, yun na yun. Sir. Okay? Sige, papayin nyo muna bago tayo mag-discuss ng AC.